10 milyong piso para sa sanggol na hindi mo kayang ibigay. Isang sampal ng katotohanan ang dumurog sa 12 taong pagsisilbi ni Althea. Habang ipinagdiriwang ng pamilya Villanueva ang pagbubuntis ng kabit ni Rafael, tanging malamig na divorce papers ang inihain sa kanya. Akala nila, iiwan silang mayaman. Hindi nila alam, ang bawat sentimo ng kanilang karangyaan ay unti-unti nang naglalaho. Sino ang tunay na magmamakaawa sa huli? Pirman mo na ito, Althea. Ayokong mag-aksaya pa ng panahon sa isang babaeng tuyot ang sinapupunan at walang silbi sa pamilyang ito. Ang boses ni Rafael ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Malamig pa sa hanging dala ng nalalapit na ulan. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tabi ng isang platong puno ng mainit pang tinola, ang paboritong ulam ni Rafael na maingat na niluto ni Althea sa loob ng 3 oras. Napatigil ang kamay ni Althea na noon ay may hawak pang sandok. Ang bango ng luya at sili ay humahalo sa amoy ng bagong lundag na tinta mula sa divorce papers. 12 taon. 12 taon niyang tiniis ang pagod sa opisina para palaguin ang negosyo ng mga Villanueva at 12 taon din niyang inalay ang bawat gabi sa pag-aalaga sa asawang ni hindi na siya magawang tingnan ngayon. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay dahan-dahang bumitaw sa sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog nang tumama sa mangkok, kundi isang mahinang paglubog na tila sumisimbolo sa dahan-dahang paglubog ng kanyang buong mundo. Rafael, anniversary natin ngayon. Ang bulong ni Althea ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Parang may malaking bara sa kanyang dibdib na pumipigil sa bawat hininga. Nag-leave ako sa trabaho para lang maipagluto ka. Akala ko magdiriwang tayo. Isang nakakangilong tawa ang pumuno sa silid, ngunit hindi iyon galing kay Rafael. Pumasok si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, na may suot na perlas at mapangaping ngiti. Pagdiriwang, Althea hiha, ang tanging dapat ipagdiwang sa bahay na ito ay ang balitang magkakaroon na kami ng tunay na tagapagmana. At hindi mo maibibigay iyon kahit magluto ka pa ng 100 putahe gabi-gabi. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Althea sa gilid ng mesa. Ang pakiramdam ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga palad ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hindi siya makagalaw. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang lason na, unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang huling hibla ng pag-asa na iniingatan niya. 12 taon, Remedios. Sambit ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. 12 taon akong nagtrabaho para sa kumpanya nyo. Ako ang nagbayad ng mga utang nyo. Ako ang bumuhay sa inyo nang muntik na kayong mabaon sa putik. Ganoon na lang ba yon? Binayaran ka naman namin ng tirahan at pagkain, hindi ba? Sagot ni Rafael habang inaayos ang kanyang kurbata na tila ba ang usapan nila ay tungkol lamang sa isang negosyong hindi nagtagumpay. Huwag mong gawing madrama ang lahat, Althea. Business is business. At sa pagkakataong ito, lugi na ako sa'yo. Wala kang anak at tumatanda ka na. Si Kiara bata pa siya. At higit sa lahat, dala-dala niya ang anak ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng di hamak na mas bata. Suot ang isang hapit na damit na nagpapakita ng bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman ni Althea ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na hapdi na tila binibiyak ang kanyang puso sa gitna. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang isang asawa sa paningin nila. Isang kabiguang hindi niya ginusto. Tiningnan ni Althea ang divorce papers. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa kanyang mukha. Pinagtatawanan ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ang mga gabing hindi siya natulog para sa mga audit. Ang mga hapon
na tiniis niya ang pang-iinsulto ng mga kamag-anak ni Rafael. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang piraso ng papel at isang malamig na utos na umalis. Lumingon siya kay Rafael, umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi, kahit isang maliit na kislap ng lumang pagmamahal, ngunit wala. Ang nakita lamang niya ay ang isang lalaking sabik na makuha ang lahat nang walang ibinibigay na kapalit. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kusina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagtiktak ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Namamanhid ang kanyang mga paa, tila nawalan ng kakayahang dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ito na ba talaga ang katapusan ng lahat ng ibinigay ko? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Althea habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malinaw na sabaw ng tinula. 12 taon ng aking buhay, ipinalit sa isang pirasong papel dahil lamang sa isang pagkakamali ng tadhana. Tumalikod si Rafael. Kasama si Kiara, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng silid na minsan niyang tinawag na tahanan. Habang ang anino nila ay naglalaho sa dilim ng pasilyo, dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang panulat. Ang kanyang mukha ay basa na ng luha, ngunit sa likod ng bawat patak nito ay ang isang desisyong binuo na niya noon pa man. Isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang panulat, ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maulanding gabi 5 taon na ang nakalilipas. Iyon ang gabing tuluyang namatay ang inosenteng Althea at isinilang ang isang babaeng marunong lumaban ng tahimik. Sariwa pa sa kanyang alaala ang amoy ng basang lupa nang umuwi siya ng maaga mula sa isang seminar sa Singapore upang isorpresa si Rafael. Ngunit siya ang nasorpresa. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library, narinig niya ang boses ni Doña Remedios na tila isang ahas na naglalabas ng lason. Hayaan mo muna siya, Rafael. Gamitin mo muna ang talino niya sa kumpanya habang wala pa tayong nahahanap na kapalit. Ang sabi ng matanda sa kanyang asawa. Kapag sapat na ang yaman natin at kapag may nahanap ka ng babaeng kayang magbigay ng apo sa akin, itatapon natin siya na parang basahan. Hanggat kailangan natin ang kanyang diskarte sa pera, tiisin mo muna ang pagiging tuyot niya. Ang bawat salitang iyon ay tila mga palasong bumaon sa likod ni Althea. Nakatayo siya noon sa dilim ng pasilyo, hawak ang isang maliit na kahon ng mamahaling tsokolate na binili niya para sa asawa habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog sa bawat pintig. Doon niya nalaman na ang 12 taon ng kanyang katapatan ay isa lamang palang mahabang laro para sa pamilyang binuo niya sa loob ng isang kasinungalingan. Hindi siya umiyak ng gabing iyon. Sa halip, sa loob ng 5 taon, bawat sentimo na kinikita ng kumpanya mula sa kanyang sariling pawis at puyat ay dahan-dahan niyang inililipat. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagbawi sa lahat ng oras, dugo at luhang ibinuhos niya sa isang kumpanyang itinuring siyang kasangkapan lamang. Sa tulong ng isang lihim na contact sa Singapore, ang bawat pirma niya sa mga dokumento ng kumpanya ay may kaakibat na plano para sa kanyang sariling kaligtasan. Nabalik lamang sa katinuan si Althea nang maramdaman niya ang mainit na patak ng luha sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang napatingin sa salaming nakasabit sa dingding ng kusina. Saglit siyang natigilan. Ang babaeng nakikita niya roon ay tila ibang tao na. Hindi na ang dating Altheang handang isakripisyo ang lahat, alang-alang sa pag-ibig. Tahimik siyang lumapit sa drawer at kumuha ng gunting. Huminga siya ng malalim bago marahang putulin ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na minsang labis na hinangaan ni Rafael. Isa-isang nalaglag ang mga hibla sa sahig, kasabay ng mga alaala, pangarap, at sakit na matagal niyang kinimkim.
Habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagong katatagan na nabubuo sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nakatingin sa nakaraan, kundi sa buhay na naghihintay sa kanyang buuin muli. Tila mga tanikala na isa-isang napapatid. Akala niyo ba ay iiwan niyo akong walang anuman? Ang bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Tanging isang malamig na determinasyon ang nananatili. Hindi niyo alam na ang bahay na ito, ang mga sasakyang ipinagmamalaki niyo, at ang bawat marangyang pagkaing inihahain niyo ay nakatayo na lamang sa isang hungkag na pundasyon. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang kanyang cellphone nang makarinig siya ng mahinang pag-vibrate mula sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit kilala ng kanyang puso kung kanino ito galing. Ready na ang lahat dito sa Singapore, Althea. Naghihintay na ang iyong bagong buhay. Oras na para iwan ang mga anino na nakaraan. Huminga ng malalim si Althea. Tumingin siya sa pintuan ng silid ni Remedios kung saan naririnig ang mahinang tawanan ng pamilyang nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Hindi nila alam na ang bawat tawa nila ay bibilangin na lamang sa mga daliri. Ang bawat sentimo na inakala nilang sa kanila ay naglaho, nakasabay ng bawat taon ng kanyang pagtitiis. Nilapitan niya ang divorce papers at, sa isang mabilis ngunit matatag na galaw, inilagay niya ang kanyang lagda. Hindi ito pirma ng isang talunan. Ito ay pirma ng isang babaeng malaya na sa wakas. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, muli niyang tiningnan ang malaking vault sa dulo ng pasilyo. Ang vault na inaakala ni Remedios na puno ng ginto at mga titulo. Althea, dalian mo. Hindi pwedeng madumi ang kwarto ni Kiara. Maselan ang kalagayan niya. Hindi katulad mo na parang batong walang pakinabang. Ang tinig ni Doña Remedios ay pumailan lang mula sa itaas ng hagdan. Puno ng pagmamalabis at kawalan ng galang. Habang si Althea ay nakaluhod sa malamig na sahig at pinupunasan ang bawat sulok ng kwartong ibinigay nila sa kabit ni Rafael, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga tuhod. Ngunit mas masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya ng matanda. Para sa pamilyang Villanueva, hindi na siya ang asawa o ang katuwang sa negosyo. Siya ay naging isang aninong kailangang magsilbi bago tuluyang itaboy. Pumasok si Kiara sa kwarto. Dala-dala ang isang baso ng gatas. May suot siyang mapanguyam na ngiti habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Althea. Lumapit ang babae sa isang mamahaling florera, isang antigong gamit na paborito ni Doña Remedios. At sa isang mabilis ngunit sadyang pagkilos, hinayaan niya itong mahulog mula sa patungan. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nagkalat ang mga puting piraso nito na tila mga kristal na sumasalamin sa galit ni Kiara. Oh my God! Althea, bakit mo naman tinabig yon? Ang malakas na sigaw ni Kiara na agad namang sinundan ng pekeng pag-iyak. Mabilis na pumasok si Rafael sa silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit nang makita ang umiiyak na si Kiara at ang mga basag na porselana sa paanan ni Althea. Ano na naman ang ginawa mo, Althea? Hanggang dito ba naman ay maghahasik ka ng selos at galit? Hindi ko hinawakan ang florerang yan, Rafael. Siya ang may gawa niyan. Ang mahinahong sagot ni Althea, bagamat ang kanyang dibdib ay tila sasabog na sa tindi ng kawalan ng katarungan. Bago pa man siya makapaliwanag ng higit, naramdaman ni Althea ang isang mabilis na hangin at ang kasunod ay ang isang mainit na hapdi sa kanyang kanang pisngi. Ang lakas ng sampal ni Rafael ay nagdulot ng isang matinis na ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mukha ay bahagyang napalingon at ang kanyang buhok na maikli na ngayon ay tumakip sa kanyang mga mata. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya gumanti.
Nanatili siyang nakatayo, ninanamnam ang huling bakas ng sakit na ibinigay ng lalaking minahal niya ng higit sa 1 dekada. "Umalis ka na dito! Huwag mong sasaktan ang ina ng anak ko." Ang bulyaw ni Rafael bago niya niyakap si Kiara na tila ba ito ang biktima. Dahan-dahang lumabas si Althea ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit may layunin. Tumuloy siya sa kusina upang hugasan ang kanyang mga kamay. Doon, sa gitna ng usok ng niluluto at amoy ng mga pampalasa, naramdaman niya ang isang kululubot, ngunit mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang palad sa ilalim ng lababo. Si Lola Belenion ang pinakamatandang katulong sa bahay. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang higpit ng pagkakahawak nito at ang lungkot sa kanyang mga mata ay sapat na upang sabihing, "Tiis lang anak, malapit na." Ang maliit na kilos na yon ay tila isang haplos ng anghel sa gitna ng impyernong kinatatayuan ni Althea. Nang kumalma na ang paligid, tinungo ni Althea ang garden kung saan nagkakape si Doña Remedios. Hawak ng matanda ang isang maliit na itim na notebook kung saan maingat nitong itinatala ang bawat perang labas-pasok sa kumpanya o ang akala nitong pera nila. Alam ni Althea ang lihim ng notebook na yon. Doon nakatago ang mga listahan ng mga ari-ariang pilit nilang itinatago sa buwis at sa mga dating katuwang sa negosyo. "Doña Remedios, may isang dokumento po akong kailangang ipakita sa inyo bago ako tuluyang umalis," ang sabi ni Althea sa isang malambing ngunit misteryosong tono. "Ito ay ang tungkol sa isang bagong investment sa Singapore. Kung pipirmahan niyo ito, madodoble ang cash flow ng kumpanya sa loob lamang ng 1 buwan. Isang paraan ko na rin ito ng pagbabayad ng utang na loob bago ako magpaalam." Nanliit ang mga mata ng matanda. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga balintataw. "Tunay ba yan? Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko, Althea. Bakit ko pa po kayo lolokohin kung mawawala na rin naman ako sa buhay niyo?" Ang sagot ni Althea habang inilalatag ang isang makinis at mukhang opisyal na papel. Dahan-dahang kinuha ni Doña Remedios ang kanyang ballpen. Ang bawat guhit ng panulat sa papel ay tila musika sa pandinig ni Althea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng batang babae habang pinagmamasdan ang matanda na nilalagdaan ang sarili nitong hatol. Hindi alam ng biyanan na ang dokumentong iyon ay hindi magdadala ng yaman, kundi ito ang susi na magbubukas sa lahat ng mga itinatagong dumi ng pamilya Villanueva. Habang hinihipa ni Remedios ang tinta para matuyo, ang hangin ay tila nagdala ng isang malamig na bulong ng paparating na unos. Ang sikat ng araw sa bayan ng San Jose ay tila mas nakakasilaw kaysa sa mga nagdaang taon. Ang kalsada ay punong-puno ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin, at ang bawat sulok ay umaalingaw-ngaw sa ingay ng masasayang tugtugan at tawanan ng mga tao. Ito ang araw ng fiesta, ang araw kung kailan ang mansyon ng mga Villanueva ang sentro ng lahat ng atensyon. Ngunit sa loob ng malawak na kusina, ang tanging nararamdaman ni Althea ay ang nakakapanghinang init ng kalan at ang bigat ng mga dambuhalang talyasi na kailangan niyang asikasuhin. Habang ang mga bisita ay nagsasaya sa malawak na garden, si Althea ay abala sa pag-aayos ng mga pagkain. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak mula sa kanyang noo, humahalo sa usok ng uling at bango ng nilulutong lechon. Siya ang utak sa likod ng marangyang handaan na ito. Siya ang nag-budget, siya ang namalengke, at siya ang nagpuyat para masiguradong walang mapipintasan ang mga panauhin. Ngunit sa labas ng kusina, ang pangalang Althea ay hindi man lamang nababanggit bilang bahagi ng pamilya. Mula sa malaking pinto ng dining hall, narinig niya ang malakas na boses ni Doña Remedios. Hawak ng matanda ang isang mikropono at sa tabi niya ay nakatayo si Rafael na nakaakbay kay Kiara. "Mga kaibigan, mga kumpare at kumare, ang masayang anunsyo ni Remedios. Ngayong hapon ay nais naming ipakilala
ang babaeng tunay na nagdala ng swerte at bagong pag-asa sa aming tahanan. Si Kiara, ang magiging ina ng susunod na henerasyon ng mga Villanueva. Ang masigabong palakpakan ng mga tao ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa pandinig ni Althea. Ang bawat papuri kay Kiara ay isang pagbura sa 12 taon na iginugol niya sa bahay na iyon. Nakita niya mula sa malayo kung paano ngumiti si Rafael kay Kiara. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Ang ngiting dati ay para lamang sa kanya. Althea, nasaan na ang mga dagdag na baso? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Ang bulyaw sa kanya ng isa sa mga kapatid ni Rafael na noon ay pumasok sa kusina para kumuha ng inumin. Hindi na siya tiningnan nito bilang isang hipag, kundi bilang isang katulong na walang bayad. Dahan-dahang lumapit si Althea sa lababo. Bago niya isawsaw ang kanyang mga kamay sa tubig na puno ng sabon, dahan-dahan niyang kinuha ang isang manipis na bracelet na ginto mula sa kanyang braso. Ito ang tanging alahas na hindi galing sa mga Villanueva. Ito ay pamana pa ng kanyang yumaong ina. Maingat niya itong ibinalot sa isang malinis na panyo at inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Ayaw niyang madungisan ng dumi ng pamilyang ito, ang huling alaala ng kanyang tunay na pagkatao. Ang bawat pagkuskos niya sa mga plato ay tila paglilinis na rin ng kanyang sarili mula sa mga alaala ng 12 taong paninilbihan. Sa gitna ng katuwaan, napansin ni Althea ang pagdating ng ilang mga lalaking nakabarong, ang mga pangunahing business partners ng kumpanya. Hindi niya inaasahan ang kanilang pagdating dahil alam niyang hindi sila imbitado sa pribadong handaan na ito. Naglakad ang isa sa kanila, si Mr. Castillo, patungo kay Rafael na noon ay medyo may tama na ng alak. Rafael, mabuti at nakita kita, ang seryosong sabi ni Mr. Castillo. Ang kanyang boses ay naging matalim na kaibahan sa masayang musika sa paligid. Tumatawag ang bangko sa akin kanina. May mga red flag na lumalabas sa mga accounts natin. May malaking halaga ng pera ang hindi maipaliwanag kung nasaan at may mga dokumentong pirmado ng nanay mo na naglalagay sa kumpanya sa malaking panganib. Tumawa lamang si Rafael at tinapik ang balikat ng kausap. Ano ka ba, Castillo? Fiesta ngayon. Huwag mong intindihin ang mga numero. Maayos ang lahat. Si Althea ang bahala sa mga papeles na yan. Alam mo namang siya ang utak ng opisina. Hindi alam ni Rafael na ang utak na tinutukoy niya ay kasalukuyan ng naghuhugas ng huling batch ng mga baso, handa ng bitawan ng lahat. Sa loob ng bulsa ni Althea, naramdaman niya ang init ng bracelet at ang bigat ng isang susi na hindi para sa mansyong yon. Habang ang fireworks ay nagsisimulang sumabog sa langit, nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na paligid, isang katotohanan ang nananatiling nakatago. Ang karangyaan ng mga Villanueva ay parang mga paputok na pagkatapos ng isang malakas na ingay ay mag-iiwan lamang ng abo at usok. Ang umaga pagkatapos ng fiesta ay laging may dalang kakaibang bigat. Ang mansyon ng mga Villanueva, na kagabi lamang ay punong-puno ng liwanag at tawanan, ay tila isang matandang babaeng pagod na pagod at puno ng kalat. Habang ang mga katulong ay abala sa paglilinis ng mga natirang basura sa garden, si Althea ay tahimik na pumasok sa opisina ni Doña Remedios. Ang matanda ay balisa. Kanina pa ito pabalik-balik sa kanyang upuan, hawak ang telepono, at pilit na tinatawagan ang kanilang manager sa bangko. Ang mga babalang binanggit ni Mr. Castillo kagabi ay tila naging isang malaking tinik na nakabara sa lalamunan ni Remedios. Nang makita niya si Althea, agad na nagbago ang kanyang anyo mula sa pagiging balisa. Naging mapagmataas na naman ito. Althea, buti at narito ka. Ano itong naririnig ko mula kay Castillo? Sinasabi niyang may mga problema tayo sa Singapore account? Ang matalim na tanong ni Remedios habang hinihilot ang kanyang sentido. Dahan-dahang lumapit si Althea at inilapag ang isang folder sa mesa. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong lawa, walang anumang bakas ng emosyon. Ito po ang dahilan.
Doña Remedios. May isang pagkakataon na hindi natin pwedeng palampasin. Isang expansion project sa Singapore na nangangailangan ng mabilisang kapital. Kung ilalagay natin ang lahat ng natitirang liquid assets doon ngayon, madodoble ang pera natin bago matapos ang buwan. Maayos nito ang lahat ng butas na nakikita ni Castillo. Kung ito sa mo. Nanliit ang mga mata ng matanda. Sigurado ka ba rito? Lahat ng natitirang pera sa savings account ko at ni Rafael ay kailangang ilipat? Opo. Isipin niyo na lang po ito bilang huling regalo ko sa pamilya niyo bago ako umalis. Ang sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay tila isang matamis na kanta na may nakatagong lason. Kapag nagtagumpay ito, hindi nakakailanganin ni Rafael na magtrabaho ng matagal. Magiging sapat ang yaman niyo para kay Kiara at sa magiging apo niyo. Ang pagbanggit sa apo ay tila isang magic word na nagpabukas sa pinto ng kasakiman ni Remedios. Agad niyang tinawagan si Rafael. Hindi nagtagal. Ang mag-ina ay tila mga buwitreng nagkakagulo sa harap ng mga dokumento. Sa gitna ng kanilang mabilis na pagpirma at pag-uusap tungkol sa mga luho na bibilhin nila kapag dumoble ang pera, tahimik na lumabas si Althea ng silid. Pumasok siya sa kanilang dating kwarto ni Rafael. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng 12 taong pagsasama. Ang mga una na sabay nilang ginamit. Ang amoy ng pabango ni Rafael na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng paguduwal. Nakita niya ang isang picture frame sa ibabaw ng nightstand. Larawan nila iyon noong bagong kasal pa lamang sila. Noong puno pa ng mga pangako ang bawat ngiti. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang salamin ng frame, ramdam ang lamig nito sa kanyang balat. Sa isang marahang galaw, ibinaligtad niya ang frame at hinayaang humarap ang larawan sa matigas na kahoy ng mesa. Iyon na ang huling paalam niya sa nakaraan. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay natapos na sa sandaling iyon. Althea! Ang malakas na tawag ni Rafael mula sa pinto. Pumasok ang lalaki na may hawak na isang piraso ng check. Mayabang ang kanyang lakad. Tila ba siya pa rin ang hari ng mundong kinatatayuan nila? Heto, 1,000,000. Ito na ang pabuya ko sa'yo sa lahat ng tulong mo sa kumpanya. At para na rin sa pananahimik mo tungkol sa amin ni Kiara pag alis mo. Huwag mo nang susubukang bumalik pa rito. Tinanggap ni Althea ang check. Tiningnan niya ang mga numero, ang pirma ni Rafael, at ang pangalan niya na nakasulat doon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi alam ni Rafael na ang check na ito ay wala ng halaga dahil ang account na pinagkunan nito ay kasalukuyan ng sinisimot ng system na inihanda ni Althea sa Singapore. Salamat, Rafael. Ang bulong ni Althea habang maingat na itinutupi ang papel. Salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano lang pala kababa ang halaga ng 12 taon ko sa'yo. Tumalikod si Rafael nang hindi man lamang sumasagot. Kampante sa pag-aakalang nabili na niya ang dangal ni Althea. Naiwang mag-isa ang babae sa silid habang ang tunog ng hangin sa labas ay tila nagbabadya ng isang bagyong tuluyang uubos sa lahat ng iniingatan ng mga Villanueva. Tapusin na natin ang komedyang ito. May appointment pa kami ni Kiara sa aming wedding coordinator. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na opisina ng abogado. Tila bawat salita niya ay nagpapatigas sa hangin. Nakaupo siya sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany, habang sa tabi niya ay nakasandal si Kiara na may suot na isang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Ang bawat galaw ni Kiara ay tila isang sadya at mapanguyam na pagpapakitang gilas sa kayamanang inakala nilang sa kanila na. Tumingin si Kiara kay Althea. Ang kanyang mga mata ay dumaan mula sa bagong gupit na buhok nito hanggang sa simpleng suot na blusa. Bagay sa iyo ang maikling buhok, Althea. Mukha kang matapang o baka naman sinusubukan mo lang itago ang katotohanang wala ka ng buhok
na mahahawakan ni Rafael? Ang sabi ni Kiara, sabay tawa ng mahina. Isang tunog na puno ng panunuya na tila ba ang buong sitwasyon ay isang palabas lamang. Hindi kumibo si Althea. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang tunog ng mga pahinang binabalat ni Attorney Santos, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kapayapaan. Wala na ang kaba, wala na ang hapdi. Ang bawat insulto ni Kiara ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin palayo sa kanya. Narito na ang mga huling dokumento, ang seryosong pahayag ni Attorney Santos habang inilalapag ang 2 kopya ng divorce papers sa harap ni Althea. Kapag nilagdaan mo ito, Althea, tuluyan ng mapuputol ang inyong legal na ugnayan ni Rafael Villanueva. Dahan-dahang iniabot ni Althea ang kanyang kamay patungo sa panulat. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sa katunayan, pakiramdam niya ay ngayon lamang naging ganito katatag ang kanyang buong pagkatao. Habang dumadapo ang tinta sa papel, naramdaman niya ang bawat guhit nito. Isang permanenteng marka na nagsasabing tapos na ang 12 taon ng kanyang pagkakabilanggo. Ang bawat kurbada ng kanyang pirma ay tila isang hakbang patungo sa liwanag. Nang matapos siya, dahan-dahan niyang inilapag ang panulat. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bag. Ang susi ng mansyon ng mga Villanueva na dinala niya sa loob ng mahabang panahon. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, eksakto sa pagitan niya at ni Rafael. Ang metal na tunog ng susi sa ibabaw ng kahoy ay tila isang pinal na tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap. Ayan na ang lahat, Rafael. Ang susi, ang kumpanya, at ang kalayaang hiningi mo, ang mahinahong sabi ni Althea habang tumatayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael, isang tingin na walang halong galit, tanging isang malalim na kawalan na tila mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumalikod si Althea at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tiles ng pasilyo ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa malaking salamin na pinto ng gusali, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na bumabalot sa kanyang balat. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng madilim na mansyon. Paglabas niya, isang makintab na itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng gusali. Isang lalaking nakasuit ang dahan-dahang bumaba mula sa driver's seat. Hindi ito si Rafael at hindi ito sinumang kakilala ng mga Villanueva. Lumapit ang lalaki at maingat na binuksan ang pinto para kay Althea. Handa na po ang lahat para sa iyong flight patungong Singapore, Miss Althea, ang sabi ng lalaki sa isang magalang na tono. Mula sa bintana ng opisina sa itaas, nakita ni Rafael ang eksenang iyon. Isang hindi maipaliwanag na hibo ng kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano pumasok si Althea sa loob ng marangyang sasakyan nang hindi man lamang lumingon sa kanya. Ang anino ng sasakyan ay dahan-dahang naglaho sa kalsada, kasabay ng isang kakaibang hinala na tila may isang malaking bagay na nawala sa kanya, isang bagay na hindi kayang bayaran ng anumang check o diamante. Hinawakan ni Rafael ang kanyang dibdib. Ramdam ang isang halo o isang hungkag na pakiramdam na tila ba ang hangin ay unti-unting nauubos sa paligid niya. Ang simoy ng hangin sa Changi Airport ay may dalang amoy ng ulan at kape. Isang kombinasyon na tila nagbibigay ng bagong lakas sa bawat paghinga ni Althea. Sa 12 taon niyang pananatili sa Pilipinas, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng pagsasakripisyo at usok ng sama ng loob. Ngunit dito, sa gitna ng naglalakihang mga istruktura at maayos na daloy ng mga tao, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang malaya. Naglakad siya palabas ng arrival gate. Hila-hila ang isang maliit na maleta na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang kanyang mga mahahalagang dokumento. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos
sa makinis na sahig ay tila isang kumpas ng bagong kanta. Wala nang sisigaw sa kanya. Wala nang hihingi ng pabor na may kasamang pang-iinsulto. Isang matandang lalaki na may maamong mukha at suot ang isang mamahaling suit ang naghihintay sa kanya malapit sa isang itim na sasakyan. Ito, si Mr. Cheng, ang financial mogul na naging lihim na katuwang ni Althea sa loob ng 5 taon. Noong mga panahong muntik na siyang sumuko, si Mr. Cheng ang nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanang ang kanyang talino ay isang armas na hindi dapat sayangin sa isang pamilyang hindi marunong magpahalaga. "Welcome home, Althea," ang sabi ni Mr. Cheng habang tinatapik ang kanyang balikat. Ang boses nito ay puno ng respeto, isang bagay na tila ginto sa pandinig ni Althea. O baka mas tamang sabihing, "Welcome to your new kingdom." Ngumiti si Althea, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Mr. Cheng. Handa na akong simulan ang lahat." Dinala siya ni Mr. Cheng sa isang penthouse sa tapat ng Marina Bay Sands. Mula sa malaking bintana, nakita ni Althea ang kumukutitap na mga ilaw ng Singapore. Ang ganda ng paligid ay tila isang panaginip na dahan-dahang nagiging totoo. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, alam ni Althea na may malaking hamon siyang haharapin. Kailangan niyang patunayan na ang isang babaeng itinuring na tuyot at walang silbi ay kayang magtayo ng isang imperyong mas matatag kaysa sa anumang mansyon sa San Jose. Nang sumapit ang gabi, nagpasya si Althea na kumain sa isang tahimik na restaurant sa ibaba ng kanyang tinitirhan. Mag-isa siyang umupo sa isang mesa na nakaharap sa dagat. Umorder siya ng isang mamahaling steak at isang baso ng pulang alak. Sa 12 taon, ito ang unang pagkakataon na kumain siya nang hindi nag-aalala kung ano ang gusto ni Rafael, kung maalat ba ang ulam para kay Remedios, o kung may nakalimutan ba siyang ihandang gamit para sa kanyang asawa. Dahan-dahan niyang nanamnam ang bawat hiwa ng karne. Ang lasa nito ay tila lasa ng tagumpay at pagmamahal sa sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang init sa kanyang dibdib. Hindi init ng galit, kundi init ng pag-asa. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi ang perang kinuha niya mula sa mga Villanueva, kundi ang kakayahang mabuhay para sa sarili niyang kaligayahan. Habang ninanamnam ni Althea ang kanyang kapayapaan, sa kabilang panig ng dagat, sa isang marangyang mall sa Makati, ay kasalukuyang namimili si Doña Remedios kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinuha ng matanda ang kanyang gold credit card upang bayaran ang isang bagong Hermes bag na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. "I'm sorry, madam, but the transaction was declined," ang sabi ng sales lady sa isang magalang ngunit malamig na tono. Napakunot ang noo ni Remedios. "Impossible! Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo." Muling ipinasok ng sales lady ang card sa machine. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Remedios. Ngunit muli, ang pulang ilaw sa machine ay umilaw at ang mensahe sa screen ay tila isang sumpa. Insufficient funds. Dahan-dahang kinuha ni Remedios ang kanyang cellphone upang tingnan ang kanyang mobile banking app. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang makita ang balanse ng account na inakala niyang punong-puno ng milyon-milyong piso. Ang screen ay nagpapakita lamang ng iilang barya. Halos mawalan ng malay ang matanda nang makita ang isang sunod-sunod na notification ng mga unauthorized withdrawals mula sa Singapore. "Walang laman? Paanong naging walang laman ang lahat ng account namin?" Ang tinig ni Doña Remedios ay naging isang matinis na tili na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang butik, dahilan upang mapatingin ang lahat ng mga customer at empleyado roon. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay makinis at puno ng kolorete, ay dahan-dahang namutla. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sabay-sabay na bumaba patungo sa kanyang mga paa. Ang mga kaibigan niyang kanina lamang ay nakikipagtawanan sa kanya
ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng mapanghusgang mga bulungan habang nakatingin sa palpak na credit card. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na bar, ay mabilis na tinitingnan ni Rafael ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang paulit-ulit niyang nire-refresh ang banking app. Hindi ito maaari. Baka nagkaroon lang ng system error. Ang bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit ang bawat figura na lumalabas sa screen ay nagsasabi ng iisang katotohanan, 0. Ang 5 taon nilang pinagtrabahuhan, ang mga pondo ng kumpanya, at maging ang mga personal na ipon ni Remedios na inilagay nila sa investment sa Singapore ay naglaho na parang bula. Nagmamadaling umuwi si Rafael sa kanilang mansyon kung saan naabutan niya ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig ng kanilang sala habang ang mga dokumento ng kumpanya ay nakakalat sa paligid. Ang mansyong ito, na dating simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay tila naging isang malaking kulungan na puno ng mga anino ng kanilang kasakiman. Rafael, ang investment, ang lahat ng perang ibinigay natin kay Althea para ilipat sa Singapore, wala na. Ang hagulgol ni Remedios. Tinawagan ko ang bangko, sinasabi nilang ang lahat ng transaksyon ay lehitimo at pirmado nating dalawa. Ninakawan tayo ng babaeng yon. Hindi niya tayo ninakawan, ma. Ang mahinang sabi ni Rafael habang napapahawak sa kanyang ulo. Ang bawat himaymay ng kanyang utak ay tila binibiyak ng katotohanan. Tayo ang nagmakaawa sa kanya na ilipat ang pera. Tayo ang pumirma sa mga papeles na hindi natin binasa ng maayos dahil sa sobrang pagtitiwala sa kanya o dahil sa sobrang kasakiman natin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Kiara na may dalang mga shopping bag, ngunit nang makita niya ang hitsura ng dalawa at ang kalat sa sala, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong nangyayari dito? Rafael, kailangan nating bayaran ang down payment para sa baby shower sa susunod na linggo. Bakit ayaw gumana ng extension card mo? Tiningnan siya ni Rafael nang may halong pagkamuwal. Ang babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan ay tila naging isang dagdag na pasanin sa gitna ng kanilang paglubog. Wala na tayong pera, Kiara. Wala na. Ni pambili ng gatas. Baka wala na tayo. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Sa gitna ng katahimikang ito, dahan-dahang bumaba si Lola Belen mula sa hagdan. Dala-dala ang kanyang lumang maleta. Ang kanyang muka ay kalmado. Walang bakas ng pagkagulat o lungkot. Naglakad siya patungo sa pinto nang hindi man lamang tinitingnan ang pamilyang dati niyang pinagsilbihan. Lola Belen, saan ka pupunta? Magluto ka na ng hapunan. Ang bulyaw ni Remedios, na pilit pang nagtatago sa likod ng kanyang dating kapangyarihan. Napatigil ang matanda at dahan-dahang lumingon. Doña Remedios, tapos na ang oras ng paninilbihan ko rito. Ang huling sweldo ko ay ibinigay na ni Ma'am Althea bago siya umalis, pati na rin ang sapat na pera para sa aking pagtanda. Wala na po akong dahilan para manatili sa isang bahay na puno ng mga taong walang puso. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pintuan matapos lumabas ni Lola Belen ay tila isang huling hatol para sa mga Villanueva. Ang bawat hakbang ng matanda palayo ay tila nagpapatunay na ang lahat ng kanilang karangyaan ay nakatayo lamang sa balikat ng isang babaeng kanilang minaliit at tinraidor. Dahil sa takot at galit, kinuha ni Rafael ang kanyang telepono at paulit-ulit na dinial ang numero ni Althea. Ngunit sa bawat pagsubok niya, ang tanging naririnig niya ay ang isang malamig at automatikong boses. The number you have dialed is no longer in service. Napaluhod si Rafael sa tabi ng kanyang ina, habang sa labas ay maririnig ang tunog ng isang sasakyang huminto. Ang tunog ng mga tauhan mula sa bangko na darating upang simulan ang proseso ng pagsamsam sa lahat ng ari-ariang hindi na nila kayang bayaran. Hindi lahat ng sugat ay dumudugo at hindi lahat ng sakit ay nakikita sa balat.
Para kay Althea, ang pinakamalalim na hiwa sa kanyang pagkatao ay ang 12 taon ng ekonomikong pang-aabuso na itinago sa ilalim ng salitang asawa at pamilya. Sa loob ng kanyang bagong opisina sa isa sa pinakamataas na gusali sa Singapore, kung saan ang dingding ay gawa sa purong salamin, pinagmamasdan niya ang malawak na karagatan. Ang bawat barkong dumadaan ay tila isang paalala na ang mundo ay napakalaki para manatili sa isang maliit at madilim na sulok. Miss Villanueva, narito na po ang kliyente niyo. Ang mahinang anunsyo ng kanyang secretary sa intercom. Huminga ng malalim si Althea bago hinarap ang babaeng pumasok. Si Maria, isang kapwa Pilipina na nagtatrabaho bilang isang high-level executive sa isang tech firm, ngunit may mga matang puno ng takot na katulad ng sa kanya noon. Nakita ni Althea ang sarili niya kay Maria, isang babaeng matalino sa labas, ngunit bilanggo ng isang asawang kontrolado ang bawat sentimo ng kanyang kinikita. Don't be afraid, Maria. Ang unang hakbang sa paglaya ay ang pag-amin na hindi mo deserve ang ganitong buhay. Ang malumanay na sabi ni Althea habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Financial independence is not just about money. It is about having the power to say no. Sa buong hapon, ginamit ni Althea ang kanyang karanasan upang gabayan si Maria sa paglilipat ng mga assets nito sa isang safe na account. Ito ang naging misyon niya, ang maging boses ng mga kababaihang pinatahimik ng pera. Sa bawat babaeng natutulungan niya, tila isang bahagi ng kanyang sariling sugat ang dahan-dahang naghihilom. Nang makaalis ang kliyente, naupo si Althea sa kanyang malambot na upuan. Kinuha niya ang kanyang lumang diary mula sa drawer. Isang maliit at kupas na kwaderno na naging saksi sa kanyang mga lihim na pighati. Binuksan niya ang huling pahina at isinulat ang mga salitang matagal nang naglalaro sa kanyang isipan. Ang aking sinapupunan ay nanatiling walang laman sa paningin ng mundo, ngunit ang aking puso ay puno na ngayon ng sariling pagmamahal. Hindi ako kulang. Ako ay sapat. Ang bawat titik na isinusulat niya ay tila isang haplos ng pagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang sandali ng pagtanggap na ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa kakayahang magluwal ng bata, kundi sa kakayahang muling itayo ang kanyang sarili mula sa abo ng pagkakalugmok. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Mr. Cheng na may dalang isang lumang brown envelope. Ang kanyang muka ay seryoso, tila may dalang balitang hindi inaasahan. Althea, may dumating na package mula sa Pilipinas. Ipinadala ito ng dati mong abogado bago siya pumanaw. Sabi niya, kailangan mo itong mabasa kapag handa ka na. Ang sabi ni Mr. Cheng habang inilalapag ang sobre sa mesa. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sobre. Sa loob nito ay mga lumang dokumento ng lupa at mga kontrata na may kinalaman sa yumaong ama ni Althea. Ang kanyang ama ay namatay sa atake sa puso matapos malugi ang kanilang maliit na negosyo noong 20 taon na ang nakalilipas. Ang pagkaluging iyon ang dahilan kung bakit siya naging ulila at napilitang manilbihan sa iba hanggang sa makilala si Rafael. Habang binabasa ni Althea ang huling pahina ng isang deed of sale, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang pirma sa ilalim ng dokumento ay hindi pirma ng isang estranghero. Ang bumili sa lahat ng ari-arian ng kanyang ama sa halagang halos hingi ay walang iba, kundi si Doña Remedios Villanueva. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang masamang plano. Hindi nalugi ang kanyang ama dahil sa malas, kundi sadyang niloko at binitag ng pamilya Villanueva upang makuha ang kanilang lupa. Ang pagpapakasal ni Rafael sa kanya ay hindi pala isang act of charity o utang na loob. Ito ay isang paraan upang masiguradong hindi kailanman malalaman ni Althea ang katotohanan tungkol sa nakaw na yaman
na nagpatayo sa mansyong kinatitirikan nila. Isang matalim na ngit-ngit ang lumabas sa dibdib ni Althea. Ang akala niyang tapos na ay tila nagsisimula pa lamang. Ang utang na loob na 12 taon niyang binayaran ay isang malaking panlilinlang. Mr. Cheng, ang tawag ni Althea. Ang kanyang boses ay tila yelong humihiwa sa hangin. I need to look deeper into the Villanueva accounts. Hindi sapat na naghirap sila. Kailangan nilang maranasan ang bawat pait na dinanas ng tatay ko bago siya namatay. Ang mainit na sikat ng araw sa pier ay tila isang latigo na walang awang humahagupit sa likod ni Rafael. Ang mga kamay niyang dati ay tanging panulat at mamahaling baso lamang ang hawak. Ngayon ay punong-puno na ng paltos at sugat mula sa maghapong pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng magaspang na semento ay tila isang pagkilala sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Dito sa lugar na ito, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng krudo at pawis, ang pangalang Villanueva ay walang halaga. Ano Villanueva? Tatayo ka na lang ba riyan? Marami pang truck ang naghihintay. Ang sigaw ng isang kapatas na may boses na kasing gasgas ng bakal. Walang nagawa si Rafael kundi ang muling yumuko at pasanin ang susunod na sako. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng marangyang buhay na itinapon niya dahil sa labis na pagtitiwala sa maling tao. Samantala, sa loob ng isang maliit at baradong apartment sa gilid ng riles, ang ingay ng nagdaraang tren ay tila isang patuloy na pagyanig sa wasak na buhay ni Doña Remedios. Ang matandang babae ay nakaupo sa isang plastik na silya. Hawak ang huling piraso ng kanyang natitirang alahas, isang kwintas na perlas na inakala niyang magliligtas sa kanila sa gutom. Madam, peke po ito. Hindi ito tunay na perlas. Plastik lang ito na pinahiran ng pintura. Ang malamig na sabi ng tindero sa sanglaan na pinuntahan niya kanina. Ang bawat salitang iyon ay tila isang kutsilyo na dumaan sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking karangyaan ay tila naging isang malaking panlilinlang, isang salamin ng sarili niyang pekeng pagkatao. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kiara. Suot ang kanyang huling maayos na damit. Wala na ang tamis sa kanyang mukha. Ang tanging natitira ay ang matatalim na tingin at boses na puno ng pagkamuwal. Aalis na ako, Rafael. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para mabulok sa ganitong lugar. Ang sigaw ni Kiara habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang maleta. Paano ang anak natin, Kiara? Paano ang pangako mong pamilya? Ang tanong ni Rafael na noon ay kapapasok lamang, hingal na hingal, at puno ng alikabok ang buong katawan. Isang nakakangilong tawa ang isinagot ni Kiara habang hinihila ang kanyang maleta patungo sa pinto. Anak, Rafael, huwag kang tanga. Walang anak. Ginamit ko lang ang kwentong iyon para makuha ang gusto ko sa inyo. Pero ngayon, nawala na kayong pera. Anong mapapala ko sa inyo? Magsama kayo ng nanay mo sa hirap. Ang tunog ng malakas na pagsasara ng pinto ay tila isang pinal na pagguho ng huling pag-asa ni Rafael. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghagulgol. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng basura, nakita niya ang isang lumang pahayagan sa sulok ng silid. Sa cover ng pahayagan, nakita niya ang isang larawan ng isang babaeng napapaligiran ng mga makapangyarihang tao sa Singapore. Ang babaeng yon ay nakasuot ng isang simpleng puting suit. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at tagumpay. Althea Villanueva, ang bagong mukha ng financial empowerment sa Asia, ang nakasulat na headline.
Ang bawat titik ng pangalang iyon ay tila isang sampal na nagpagising sa kanyang diwa. Ang babaeng itinuring niyang walang silbi ay ngayon ay tila isang bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Ang kanyang pagsisisi ay tila isang malalim na balon na wala ng katapusan. Nang sumapit ang hapon, naglakad si Doña Remedios patungo sa plaza ng bayan. Nakapila siya sa ilalim ng matirik na araw, kasama ang daan-daang mahihirap na naghihintay para sa food assistance program ng gobyerno. Ang dating Donya, na dati ay tinitingala at kinatatakutan, ngayon ay nakatayo sa gitna ng mga taong dati niyang minata. Habang dahan-dahang gumagalaw ang pila, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang plastik na supot. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang paglalakad sa landas ng kanyang sariling karma. Ang bawat pangungutya at pagmamaliit na ibinigay niya kay Althea noon ay tila bumabalik sa kanya ngayon sa bawat tingin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Karma is a dish best served cold. Ang bulong ng hangin sa kanyang pandinig habang tinitingnan niya ang isang malaking billboard sa di kalayuan na nagpapakita ng anunsyo para sa isang bagong shelter para sa mga kababaihan, isang shelter na pagmamay-ari ng Althea Foundation. Ang hangin sa labas ng lumang mansyon ng mga Villanueva ay tila may dalang amoy ng mga tuyong dahon at alikabok ng nakaraan. Ang bakal na pinto, na dati ay laging makinang at nagpapakita ng kanilang yaman, ngayon ay punong-puno na ng kalawang at gapo ng mga baging. Habang humihinto ang isang makintab na puting sasakyan sa tapat nito, ang katahimikan ng kalsada ay tila nabasag ng dahan-dahang paghinto ng makina at ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto. Lumabas si Althea, ang kanyang mga takong ay lumikha ng isang matatag na tunog sa ibabaw ng semento. Suot niya ang isang eleganteng dark blue na terno at isang salamin na nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit hindi nito maitatago ang aura ng kapangyarihan at kapayapaan na dala niya. Tiningnan niya ang mansyon, ang lugar na naging kulungan niya sa loob ng 12 taon. Sa likod ng mga rehas na yon, iniwan niya ang isang Althea na laging umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit ang babaeng nakatayo roon ngayon ay wala nang balak pang lumingon sa pait. "Ma'am, narito na po ang kinatawan mula sa bangko," ang sabi ng kanyang assistant habang iniaabot ang mga dokumento ng pag-aari. Binili na ni Althea ang mansyon sa isang foreclosure auction, hindi dahil gusto niyang tumira muli rito, kundi dahil kailangan niyang bawiin ang bawat piraso ng lupa na kinuha ng mga Villanueva mula sa kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pag-iinspeksyon, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa gilid ng kalsada. Ang kanyang damit ay kupas na at puno ng mantsa ng grasa at putik. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Napahinto ang lalaki nang makita ang sasakyan at lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babaeng nakatayo sa harap ng mansyon. "Althea?" Ang mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang tuyong sanga na nabali. Dahan-dahang lumingon si Althea. Inalis niya ang kanyang salamin at tinitigan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Nakita niya ang isang Rafael na basag, tila isang basong nahulog at hindi na kayang buuin pa. Kinuha ni Rafael ang isang maruming panyo mula sa kanyang bulsa upang punasan ang pawis sa kanyang noo. Isang panyo na may burda ng titik na A at R sa sulok. Iyon ang panyong ibinigay ni Althea sa kanya noong kanilang 5th anniversary, ang panyong binuo niya sa bawat tahi ng pagmamahal. Naglakad si Althea patungo sa kanya. Sa bawat hakbang niya, tila bumabalik sa isipan ni Rafael ang lahat ng panahong minaliit niya ang babaeng ito. Nang makalapit si Althea, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Rafael at kinuha ang panyo. Ang panyong ito ay gawa sa sutla na pinaghirapan kong bilhin mula sa aking unang sahod. Ang mahinahong sabi ni Althea habang pinagmamasdan ng borda.
Hindi ito nararapat na gamitin bilang pamunas ng dumi at pagsisisi, Rafael. Ang bawat tahi nito ay simbolo ng isang Althea na pinatay niyo. Sa isang mabilis ngunit banayad na pagkilos, ibinulsa ni Althea ang panyo, ang pagbawi sa huling bakas ng kanyang paghihirap na nasa kamay pa ng lalaki. Althea, patawarin mo ako. Ang garalgal na pagsamo ni Rafael habang dahan-dahang lumuluhod sa harap niya. Nagkamali ako. Nawala ang lahat sa amin. Si Kiara, ang pera, ang kumpanya. Kinuha na ng bangko ang lahat. Maawa ka sa amin, Althea. Kahit maliit na trabaho lang sa bago mong kumpanya, hihilingin ko. Bago pa man makasagot si Althea, isang matinis na sigaw ang narinig nila mula sa kabilang kanto. Patakbong lumapit si Doña Remedios, suot ang isang kupas na duster at tsinelas na magkakaiba ang kulay. Ang dating donya na laging may perlas sa leeg, ngayon ay may hawak na lamang na isang plastik na bag na puno ng mga tirang pagkain mula sa isang karinderya. Nang makita ni Remedios si Althea, tila biglang nabuhay ang kanyang pag-asa, ngunit hindi ito pag-asang humingi ng tawad. Sa isang nakakagulat na kilos, mabilis na lumuhod ang matanda sa paanan ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa laylayan ng mamahaling damit ng kanyang dating minugang. Althea, Hija, salamat at bumalik ka. Ang malakas na hagulgol ni Remedios, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi na nahaluan ng desperasyon. Alam kong mabuti ang puso mo. Hindi mo hahayaang mamatay sa gutom ang biyenan mo. Hindi ba? Pautangin mo kami. Kahit konti lang. Ibabalik namin kapag nakabangon kami. Althea, nagmamakaawa ako. Tumingin si Althea sa babaeng dati ay itinuring niyang pangalawang ina. Ang babaeng laging nagpapaalala sa kanya na siya ay tuyot at walang silbi. Ang bawat patak ng luha ni Remedios ay tila isang palabas na napanood na ni Althea ng maraming beses. Doña Remedios, ang panimula ni Althea, ang kanyang tinig ay malamig pa sa simoy ng hangin sa hating gabi. Ang pagkakaluhod nyo ay hindi nagbabago sa katotohanang ninakawan nyo ang aking ama at winasak ang aking buhay sa loob ng 12 taon. Hindi kayo humihingi ng patawad dahil nagsisisi kayo. Lumuluhod kayo dahil gutom na kayo. Dahan-dahang binawi ni Althea ang kanyang damit mula sa maruming kamay ng matanda. Tiningnan niya ang mag-ina na parehong nasa lupa, mga anino ng kanilang dating kayabangan. Akala niyo ba ay pera lang ang kinuha ko sa inyo? Nagkakamali kayo. Ang kinuha ko ay ang katotohanang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng mansyong ito. Ang boses ni Althea ay tila isang malamig na hudyat ng bagyo habang dahan-dahan niyang inilalapag ang mga dokumento mula sa Singapore sa ibabaw ng maruming lamesa sa loob ng maliit na opisina ng mansyon. Ngayon, ang silid na ito ay pag-aari na niya muli. Ngunit ang mga taong nakatayo sa harap niya ay mga estranghero na lamang na puno ng takot. Binuksan ni Althea ang isang folder na naglalaman ng mga luma at naninilaw na papel. Ito ang kontrata ng lupa ng aking ama. Ang sabi niya habang nakatingin ng diretso sa nanginginig na si Doña Remedios. Noong mamatay ang tatay ko sa atake sa puso, inakala ko na sadyang minalas lang kami sa negosyo. Pero ayon sa mga records na nakuha ko mula sa dating abogado ninyo, kayo ang nagmanipula sa mga suppliers namin. Kayo ang nagbaon sa kanya sa utang para makuha ang lupang ito sa murang halaga. At ang pinakamasakit, ginamit niyo ang perang ninakaw niyo sa pamilya ko para ipakasal ako kay Rafael, para siguraduhin na wala akong kakayahan na habulin ang ari-arian ko. Napakapit si Rafael sa gilid ng upuan. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng gulat. Totoo ba ito? Ninakawan natin ang pamilya ni Althea? Ang tanong niya na halos hindi marinig. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Inilabas ni Althea ang huling piraso ng papel, isang medical report na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ito ang pinakamasakit sa lahat, Remedios.
Ang sabi ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng matinding galit. Sa loob ng 12 taon, pinaramdam niyo sa akin na ako ay isang tuyot na babae. Pinaramdam niyo na kasalanan ko kung bakit wala kaming anak ni Rafael. Pero ang totoo, bawat gabi na ipinagluluto niyo ako ng pampalakas na tsa, nilalagyan niyo yon ng mga gamot na pampasira ng matris. Kayo ang pumatay sa pagkakataon kong maging ina para lang manatili akong kontrolado at sunod-sunuran sa inyo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tanging ang hindi pantay na paghinga ni Rafael ang maririnig. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang ina. At sa pagkakataong yon, tila gumuho ang lahat ng paniniwalang matagal niyang pinanghawakan. Ang babaeng buong buhay niyang itinuring na gabay at sandigan ay siya palang naging ugat ng napakaraming sakit at pagkawasak sa kanilang pamilya. Ma, paano mo nagawa ito? Nanginginig na tanong ni Rafael. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang pilit niyang inuunawa ang katotohanang nasa kanyang harapan. Hindi mo lang sinaktan sina Ariel at Nanay Rosa. Sinira mo rin ang buong pamilya natin. Napahawak siya sa kanyang ulo at napapikit sa tindi ng pagsisisi. Ngayon lamang niya lubos na nakita ang mga pagkakamaling matagal niyang ipinagwalang bahala at ang mabigat na kapalit ng mga desisyong minsan niyang piniling paniwalaan. Tumawa ng mapait si Doña Remedios. Ang kanyang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng natuklap. Ginawa ko yon para sa atin, Rafael. Kung nagkaanak kayo, magiging mas malakas ang loob ng babaeng yan na lumaban. Kailangan ko siyang gawing mahina para patuloy siyang magtrabaho para sa yaman natin. Dahan-dahan niyang kinuha ang lighter mula sa kanyang bag. Sinindihan niya ang isang sulok ng lumang dokumento ng utang ng kanyang ama. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang papel. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Sa bawat abo na nahuhulog, tila lumalaya ang kaluluwa ng kanyang ama at ang bawat luhang inubos niya sa loob ng 12 taon. Tapos na ang sumpa, Remedios. Tapos na ang panlilinlang. Ang bulong ni Althea. Mula sa labas, maririnig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa mansyon. Ang bawat wangwang ay tila isang malakas na hudyat ng paparating na katarungan. Ang mga ebidensya ng pandaraya sa lupa at ang krimen ng sadyang paglalason sa kanyang katawan ay sapat na upang siguraduhin na ang natitirang buhay ng mga Villanueva ay gugugulin sa loob ng malamig na rehas. Tumayo si Althea ng matuwid. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang hukom na magtatapos sa kabanatang ito. Ang pagbalik ni Althea sa Singapore ay tila isang pag-uwi sa isang dalampasigan matapos ang isang napakahabang bagyo sa gitna ng laot. Malayo sa ingay ng mga sirena ng pulis at sa mga hagulgol ng pamilyang Villanueva, natagpuan niya ang sarili sa balkonahe ng kanyang tahanan. Pinagmamasdan ng marahang pagsasayaw ng mga ilaw sa Marina Bay. Ang bawat paghinga niya ay wala na ang bigat ng nakaraan. Tila ba ang bawat hininga niya ngayon ay puno ng sariwang pag-asa. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na kailangang lumingon ni Althea para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling kape at ang maingat na tunog ng mga hakbang sa ibabaw ng carpet ay sapat na upang sabihing si Alexander Cheng ang dumating. Masyadong malalim ang iniisip mo, Althea. Baka malunod ka na sa sarili mong katahimikan. Ang malumanay na sabi ni Alexander habang inilalapag ang isang tasa sa tabi niya. Tumingin si Althea sa lalaking naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Iniisip ko lang, Alexander, matapos ang lahat ng ginawa nila sa akin, matapos nilang sirain ang katawan ko para hindi ako magkaanak, sino pa ba ang magkakagusto sa isang babaeng tulad ko? Para akong isang basag na florera na pilit lang binuo muli. Dahan-dahang lumapit si Alexander. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw niya ay puno ng respeto at pag-iingat.
Tila ba natatakot siyang mabasag ang kapayapaang kasalukuyang tinatamasa ni Althea. Inabot niya ang kamay ni Althea, ang mga kamay na dati ay punong-puno ng kalyo sa pagsisilbi kay Rafael, ngunit ngayon ay makinis na at malambot. Althea, look at me. Ang bulong ni Alexander, ang kanyang tinig, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ang halaga ng isang babae ay hindi sinusukat sa kakayahan niyang maging isang sisidlan ng bagong buhay. You are not a vessel. You are a masterpiece. Ang mga sugat at pilat na dala mo ay hindi kapintasan. Sila ay mga patunay ng iyong katatagan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inilapit ni Alexander ang kanyang mukha at idinampi ang isang mahinhin at matagal na halik sa noo ni Althea. Wala itong bahid ng pagnanasa. Tila ba ito ay isang basbas ng pagkilala sa kanyang dangal. Naramdaman ni Althea ang init na dumadaloy mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang puso. Isang init na hindi kailanman naibigay ni Rafael sa loob ng 12 taon. Ang pakiramdam na sa wakas, siya ay minamahal hindi dahil sa kung ano ang maaari niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nakikipag-usap sa pintig ng puso ni Alexander. Isang usapang puno ng pangako at pag-unawa. Nang sumunod na umaga, habang nag-aalmusal si Althea sa kanyang hardin sa itaas ng gusali, isang tawag mula sa kanyang doktor sa Singapore ang dumating. Si Dr. Lim ang dalubhasang tumitingin sa kanyang kalagayan matapos niyang malaman ang tungkol sa mga gamot na ibinigay sa kanya ni Remedios. Miss Villanueva, nakuha na namin ang resulta ng iyong huling MRI at blood work. Ang sabi ng doktor, ang boses nito ay may halong pagkamangha. Mukhang may magandang balita ako para sa iyo. Napatigil si Althea sa pag-inom ng kanyang tsa. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng doktor. Ang katawan ng tao ay may sariling paraan ng pagpapagaling, lalo na kapag nawala na ang stress at ang mga lason sa sistema. Bagamat may pinsala, nakita namin na ang iyong matris ay dahan-dahang bumabalik sa normal na kondisyon. Hindi namin masisiguro ang lahat, ngunit ang tsansang magkaanak ka ay hindi na zero. May pag-asa pa, Althea. Isang himala, kung ituturing. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Althea patungo sa malambot na damo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang kaluluwang muling nabuhay. Tumingin siya sa langit, ramdam ang bawat haplos ng hangin sa kanyang mukha. Ang himalang inakala niyang ninakaw na sa kanya habang buhay ay tila dahan-dahang bumabalik, kasabay ng isang bagong pag-ibig na handang maghintay at mag-alaga sa bawat hakbang ng kanyang paghilom. Ang rehas ay malamig at may dalang amoy ng kalawang at luma ng pagsisisi. Sa loob ng maliit na selda, nakaupo si Rafael sa isang manipis na higaan, nakatitig sa kawalan, habang ang ingay ng ibang mga bilanggo ay tila isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos at mabango, ngayon ay punong-puno na ng mga kalyo at dumi mula sa paglilinis ng mga pasilyo ng kulungan. Bawat gabi, ang tanging kasama niya ay ang anino ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang mukha ni Althea na puno ng luha at ang kanyang sariling kawalang hiyaan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang pampublikong nursing home na amoy gamot at kalungkutan, nakaupo si Doña Remedios sa isang silyang degulong. Wala ng mga perlas sa kanyang leeg, wala ng mga katulong na nagkakandara pa sa bawat utos niya. Ang kanyang mga mata ay malabo na, at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang boses na paulit-ulit na tumatawag sa isang anak na hindi kailanman dumadalaw. Ang bawat sandali ng kanyang pag-iisa ay tila isang parusa para sa bawat taon na pilit niyang pinatahimik at kinontrol ang buhay ni Althea. Habang ang pamilyang Villanueva ay dahan-dahang kinakain ng kanilang sariling kadiliman, isang malaking pagbabago naman ang nagaganap sa dating mansyong naging saksi sa pait.
Ang mataas na gate na dati ay may nakaukit na titik V ay dahan-dahang binaklas. Sa halip, isang bagong karatula ang ikinabit, isang karatulang gawa sa makinang na kahoy at may nakasulat na mga gintong titik, Althea's Haven. Ang mansyong itinayo sa nakaw na yaman at mga kasinungalingan ay hindi na isang kuta ng kasakiman. Ngayon, ang bawat silid nito ay punong-puno ng mga kama para sa mga kababaihang tumakas mula sa karahasan at pang-aabuso. Ang dating opisina ni Remedios, kung saan binuo ang mga planong mapanira, ngayon ay naging isang silid-aralan kung saan ang mga biktima ay tinuturuang maging malaya at matatag sa aspeto ng pananalapi. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bagong kagamitan sa center, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang malaking basket ng mga sariwang prutas at isang sobre ng pera ang iniabot ng driver sa isang matandang babaeng nagdidilig ng mga halaman sa labas. Si Lola Belen iyon. Sa halip na manatili sa hirap, dinala siya ni Althea upang maging tagapamahala ng garden sa Althea's Haven. Binasa ng matanda ang kalakip na sulat, Lola Belen, kainin niyo po ang mga prutas na ito. Sila ay kasing tamis ng kalayaang tinatamasa nating dalawa ngayon. Maraming salamat sa pananatili sa tabi ko noong wala akong sinuman. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na buhay kay Lola Belen, tila tuluyan ng nabura ang bawat pait ng kanyang pananatili sa bahay na yon. Hindi siya nagiganti sa pamamagitan ng karahasan, nagiganti siya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti mula sa mga labi ng kasamaan. Pinanood ni Althea mula sa malayo ang masayang pagtatawanan ng mga kababaihan sa loob ng Althea's Haven. Nakita niya ang isang batang babae na tumatakbo sa garden, tila isang simbolo ng bagong pag-asa na dahan-dahang sumisibol sa lupang dati ay baog. Naramdaman ni Althea ang isang malalim na kapanatagan. Ang bawat bato ng mansyong ito ay hindi na sumisigaw ng sakit. Sila ay umaawit na ngayon ng paghilom. Dahan-dahang pumasok si Althea sa loob ng kanyang sasakyan. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang mansyon bago ito tuluyang iwan. Ang bawat kabanata ng kanyang pighati ay sarado na. Ang bawat pinto ng kanyang nakaraan ay nakalak na at ang susi ay itinapon na niya sa kailaliman ng dagat ng pagpapatawad sa sarili. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, isang huling notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang mensahe mula sa kanyang abogado tungkol sa huling hiling ni Rafael bago ang kanyang sentensya. Isang hiling na maaaring magpabago sa huling pahina ng kanilang kwento. Sa loob ng silid ng pagbisita sa pambansang bilangguan, ang tanging pumapagitna kay Althea at Rafa ay isang makapal na salamin. Ang tunog ng mga bentilador na umiikot sa kisame ay tila isang mahinang ugong na lalong nagpatingkad sa katahimikan sa pagitan ng dalawa. Tiningnan ni Althea si Rafael, ang lalaking minsan niyang inisip na siyang simula at dulo ng kanyang mundo. Ang buhok nito ay maikli na at may mga hibla na ng puti. Ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng abo ng sigarilyo. Althea, salamat at dumating ka, ang sabi ni Rafael sa pamamagitan ng lumang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, tila bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 pagsisisi. Gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong wala nang sapat na salita para burahin ang ginawa namin sa'yo. Pero bago man lang ako mabulok dito, gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Tumingin si Althea sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng maayos ang pananamit, may ningning sa mga mata, at may ngiti ng isang taong tunay na malaya. Dahan-dahan niyang itinaas ang telepono. Rafael, pinatawad na kita, ang mahinahong sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay walang halong pait, tila isang kalmadong dagat matapos ang bagyo. Ngunit huwag mong isipin na ang pagpapatawad ko ay nangangahulugang babalik ako.
Pinatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang tanikala na matagal nang naputol sa puso ko. Iyon ang huling pagkakataon na tiningnan ni Althea si Rafael. Habang ibinibigay niya ang telepono sa gwardiya at dahan-dahang tumayo, naramdaman niya ang isang huling pagbitiw. Ang anino ni Rafael sa likod ng salamin ay dahan-dahang naglaho habang naglalakad siya palabas ng gusali patungo sa liwanag ng sikat ng araw. Lumipas ang 1 taon. Sa dalampasigan ng Singapore, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit, naglalakad si Althea kasama si Alexander. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga sakit ng nakaraan. Tumigil si Althea sa paglalakad at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na ngayon ay bahagyang umuumbok na. Ang himalang sinabi ni Dr. Lim ay nagkatotoo. Sa loob ng kanyang sinapupunan, may isang bagong buhay na dahan-dahang sumisibol. Isang buhay na bunga ng tunay na pagmamahal at pagrespeto, hindi ng obligasyon o panlilinlang. Handa ka na ba, Althea? Ang tanong ni Alexander habang maingat na iniaakbay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng walang hanggang proteksyon. Higit pa sa handa, Alexander. Ang sagot ni Althea habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatunayan sa iba na mali sila. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapatunayan sa sarili mo na kaya mong muling magmahal matapos kang durog. Isang sandali ng purong kaligayahan sa ilalim ng naglalakihang mga bituin. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng kinang sa kanyang bagong landas. Ang babaeng itinuring na walang silbi ay ngayon ay naging isang matatag na pundasyon para sa maraming tao at isang mapagmahal na ina para sa isang sanggol na hindi kailanman ituturing na isang kasangkapan. Sa Althea's Haven sa Pilipinas, ang mga kababaihan ay nagtitipon-tipon para sa isang munting pagdiriwang. Habang si Lola Belen ay masayang naghahanda ng kakanin, ang bawat tawa at kwentuhan ay nagsisilbing patunay na ang kabutihan ay laging nananaig. Ang legacy ni Althea Villanueva ay hindi lamang ang yaman na kanyang naipon, kundi ang pag-asa na kanyang itinanim sa bawat pusong sugatan. Ang huling sulyap ni Althea sa dagat ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang divorce paper, kundi nagsimula sa isang desisyong mahalin ang kanyang sarili. Ang dating saklay ng dangal ay naging isang matibay na pakpak na ngayon ay malayang lumilipad sa kalangitan ng kanyang sariling kaligayahan. Ang panahon ay tila isang mahinahong ilog na dahan-dahang tinatangay ang bawat piraso ng pait patungo sa malawak na karagatan ng limot. Sa loob ng isang maliwanag na silid sa Singapore, kung saan ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa mapuputing kurtina, nakaupo si Althea habang maingat na karga ang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang mabangong amoy ng bagong paligong sanggol at ang maliliit na daliri nito na nakakapit sa kanyang damit ay tila isang sagradong sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Pinangalanan niya ang bata na Amelia, isang pangalang nangangahulugang masipag at matatag, katulad ng paglalakbay na kanyang dinaluhan. Sa bawat paghinga ng kanyang anak, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang bawat luhang pumatak sa loob ng 12 taon ay tila naging mga butil ng ulan na nagpatubo sa bulaklak ng kanyang bagong buhay. Nabalitaan ni Althea mula sa kanyang mga abogado sa Pilipinas na tuluyan ng pumanaw si Doña Remedios sa loob ng nursing home. Namatay ang matanda ng mag-isa, yakap ang isang pekeng perlas na inakala niyang tunay. Si Rafael naman ay nananatili sa loob ng bilangguan at ayon sa mga balita, siya ang naging tagapagturo ng mga bilanggo sa pagbabasa
at pagsusulat. Isang huli at maliit na paraan ng pagbabayad ng utang sa lipunan. Wala nang galit sa puso ni Althea para sa kanila. Ang tanging natitira ay isang malalim na katahimikan at ang pagtanggap na ang bawat tao ay may sariling landas na dapat lakbayin patungo sa kanilang sariling karma. Ang Althea's Haven sa Maynila ay naging isang tanyag na institusyon. Libu-libong kababaihan na ang nakahanap ng bagong pag-asa sa loob ng mga pader na dati ay naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ang dating mansyong naging simbolo ng kasakiman ay isa na ngayong templo ng paghilom at pag-asa. Ipinagpatuloy ni Althea ang kanyang misyon na ituro sa bawat babae na ang kanilang halaga ay hindi sinusukat sa kanilang kakayahang magsilbi sa iba, kundi sa kanilang kakayahang tumayo sa sarili nilang mga paa. Dahan-dahang lumapit si Alexander at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Althea bago maingat na kinuha si Amelia upang ilagay sa duyan. Tapos na ang paghihintay, Althea. Narito na ang ating bukas. Ang mahinang bulong ni Alexander. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pangako. Ngumiti si Althea habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang iyong kasalukuyan. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban para sa kanilang sariling dangal. Ang huling sulyap ni Althea sa bintana ay hindi na nakatingin sa nakaraan, kundi sa malawak na kalangitan kung saan ang bawat bituin ay tila isang paalala na ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom at ang bawat pagtatapos ay isang simula ng isang mas magandang kwento.